Bumalag si VP Sara Duterte sa gumamit daw ng splice video niya na nagsasabing kaya raw niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Misleading daw yan. Pero ang prosekusyon sa kanyang impeachment trial hindi na iwasang ikonekta ito sa alegasyong grave threats laban sa bise. Sa kanyang interview sa The Hague, Netherlands, pinuna ni VP Sara ang anyay talamak ngayon na gun violence sa Pilipinas. Sa sobrang lala daw nito, posible raw makapag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Ang git ng bise, matuturing din daw yan na extrajudicial killings. Pakinggan po natin ang sinabi dyan ng bise. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinita naman ni VP Sara ang media organization na gumamit daw ng anyay splice video ng kanyang pahayag. Malinaw daw na taken out of context ito para pagsimulan niya ng galit ng publiko at ng online engagement. Git pa ng bise, nagdulot ito ng mali at misleading na pananaw dahil sa kakulangan ng konteksto. Sa kabilang banda, hindi na iwasan ang prosekusyon na ikonekta ang pahayag ng bise sa alegasyong grave threat sa kanyang impeachment case. Git nila, may violent mind at kabisado raw ng bise ang tungkol sa umunoy patayan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. With respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. Ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan, sa kalsada. No? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate? Wala pa namang komento si VP Sara sa mga sinabi ng mga House Prosecutor. Buwelta naman ang palasyo. Kung totoo raw na may mahahire na gunman sa halagang 5,000 pesos, bakit daw hindi tumulong si VP Sara na matigil ang ganyang kalakaran? Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Sa bago namang pahayag ni VP Sara, nanindigan siya na totoo at hindi raw clickbait ang gun violence ngayon. Madalas daw may napapaulat na pamamaril at patayan na tila kinasanayan na makita sa balita ng mga Pilipino. Ang totoo nga raw ay hindi feel ng mga Pilipino na ligtas sila ngayon. Hindi daw ito pahayag para kay VP Sara, kundi para raw sa mga kabataan. Samantala, itinanggi rin ng palasyo ay giniit ni VP Sara na nakikipagsabwatan umano si Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag nila dyan. They are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Marcos supporting ICC, ICC supporting Marcos. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration.
dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Sagot naman ni Trillanes na hihibang na raw si VP Sara. Bunga raw ng ilang taon na investigasyon sa drug war ni Duterte ang kaso ng dating Pangulo. Okay, I just have to point out kasi sinasabi ni VP Sara, pag nag-hire ka ng killer, that's extrajudicial killing or EJK. But in the local and international context of law, EJK is state-sponsored or state-encouraged killing beyond what is allowed by law. Hindi yan normal killing by anybody else than private citizens. So that's just to put that into the right in the right context na hindi lahat ng pinatay EJK. Yung normal use ng katagang EJK is for state-sponsored or state-encouraged killings. Ang dalas na kasi natin yan in the past years na sinasabi, no, yung EJK. So, siguro maganda na reviewin natin ano ba talagang ibig sabihin yan. So, thank you for pointing that out na yun nga. Kaya rin siya talagang frowned upon kasi nga state-sponsored ang ibig sabihin. Because the state is supposed to protect people. Not to kill. And the state is supposed to follow the rule of law. Okay, that's one aspect. The other aspect is ang sinabi ni VP Sara na Wala nang ibang kaso. Walang ibang kaso ang ICC kundi yung kanyang ama. Pero apparently it's not exactly accurate. Iba pang hawak. Marami ibang hawak. Actually, marami pang ibang pending. Among them, kay Vladimir Putin at kay Benjamin Netanyahu. And actually, kaya nga hindi sumasama ang US dun sa ICC because ang takot nila yung mga kaso maaaring ihabla ng ICC against servicemen ng US. Particularly, for example, sa war on terror like in Afghanistan and Iraq. But, balikan ko lang, Bok, no? Yung nangyayaring impeachment case o impeachment trial kay VP Sara, no? Hindi ko lang kung masa-surprise ba tayo na yung nangyayari ngayon na parang communication with the public. Alam naman natin na yung trial, hindi lang nasa loob ng impeachment court, no? Malaki dyan yung nasa publiko kung The court of public opinion. kung anong naiintindihan ng tao. Dito, sa loob ng ating bansa, kung makikita mo naman, ang kaliwat ka nang nagpipresscon talaga ay yung prosekusyon. Medyo mahina sa presscon yung defense, hindi sila masyadong, doon nagpipress conference pero not as much as the prosec. Pero yung vice-presidente, doon talaga siya nagsasalita sa kung sino yung mga supporters niya, which is nandun sa debate. So hindi ko alam kung if it's still surprising or that's something that we could really expect from the VP herself. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.